Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay Biblia o pera? Biblia o pera? Tayo maging tapat mga minamahal, no? Kung pipiliin kayo, piliin tayo, ano piliin natin? Makabasa ng Biblia pero walang pera? O 100 milyong piso? Ngunit hindi ka na makabasa kahit kailan, hindi makapakinig ng Biblia. Marami kang pera, ngunit wala ka namang Biblia sa iyong buhay. Kami nangamba maminaman na baka maraming mga Kristiyano na piliin po yung pangalawa, na kahit walang Biblia, basta may 100 milyong piso. Na okay lang magkaroon ng maraming pera kahit walang Biblia. Ba't ko ba nasabi ito? Dahil po sa aking palagay, marami namang Kristiyano talaga na hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya siguro okay lang na patuloy silang hindi magbasa ng Biblia. Lalo na kung sila po ay tanggap ng napakaraming pera. May maganda pong sabi po ng Biblia sa Kawikaan 2:3-5 na ang tunay na kaalaman ay dapat pagsikapang hanapin. At ang pag-unaway pilitin na makita at masumpungan. At parang pilak itong hanapin at tulad ng ginto na minahin. Sa ganung paraan ay malaman natin ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At makatamo natin ang kaalaman tungkol sa Diyos. At lamang pong tunay na pagkinabangan ng salita ng Diyos ang Biblia, kung tunay natin itong pahalagahan. Tulad nga po ng mga taga-Berea na ayon sa mga Gawa 17:11, mas bukas sa kanilang isipan kaysa ibang mga Hudyo. At willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. At kailan po sinaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi po ni Pablo. Kaya pa nakakalungkot no, na maaaring dahil sa pagiging materialismo, higit-higit po na pinahalaga ng mga tao ang pera kaysa ang Biblia. Ganoon din po ba tayo mga Kristiyano? Kaya wala na silang panahon, wala tayong panahon para basahin ito. At puro pera at kasiyahan ng laman ang ating laging iniisip. Nawa po tunay na ating pahalagaan ang Biblia kaysa pera. Maraming salamat.